Hey guys, this is Engineer Bonjo Barbello and you are watching CVox. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. This is our problem number 3 for USD analysis of singly reinforced T-beam. Determine the ultimate moment capacity of a reinforced concrete T-beam with the following properties. The flange width BF is 500 mm. The web width BW is 320. Effective depth is 530 mm and the slab thickness is 120 mm. Assume F'C 32 megapascal and Fy 415 megapascal. The beam is reinforced with 10 32 mm bars. So lagay natin lahat ng mga dimension. So this is 500 mm. The width of the web is 320. The effective depth ay 530. Then ang thickness ng slab natin ay 120 millimeters. So, ang AS natin is pi over 4 multiplied by 32 squared multiplied by 10. So, 2560 pi millimeter squared. Tapos, dito, hindi natin alam kung nasa flange ba or greater than ba ng slab thickness yung ating compression block na height. So, ang gawin natin is, kunin natin yung area ng flange. So, this is 120 multiplied by 500. So, this is 60,000 millimeter squared. Then, kunin natin yung area compression. So, 0.85 F'C multiplied by area compression is equivalent to AS. Then, ang assumption natin sa Fs natin ay nag-yield muna siya. So, AS and then this is Fy. So, AS natin is 2560 pi multiplied by Fy na 415 over 0.85 F'C. Ang F'C natin ay 32. So, ang ating area compression ay 122,706. 122,706.91 millimeter squared. So, since ang ating area compression ay nag-greater than sa area flange, ibig sabihin kahit buo pa nating kunin ang area flange na to, kulang pa rin para magkaroon tayo ng equilibrium dito. So, saan tayo kukuha? Sa area ng web. Kaya, lalagpas yung ating A. So, therefore, ang ating A ay greater than sa slab thickness. So, kung greater than na siya, pwede na tayo ngayon hati-hati ng area. So, siguro, ito, yan, yung ating area 1, and then, ito naman yung ating area 2. Tapos, lagay na rin natin yung stress diagram natin. So, ito para sa tensile force. Ito para sa area 1. Ito para sa area 2. So, yung mga forces natin para sa area 1, siguro kulay green na lang kasi paras naman silang compressive force. So, this is our C1 and this is our C2.
So C1, C2, and this is our tensile force. So ngayon, makukuha na natin yung ating distance A. So ilagay natin yung distance A. Nasaan yun? Ito. Andito siya. So this is distance A. So C1 plus C2 is equivalent to T. So C1 natin ay 0.85 F'C multiplied by A multiplied by 320. Then plus 0.85 F'C multiplied by 500 minus 320 multiplied by thickness, which is equivalent to 120. Then equivalent to AS. Assumption ulit natin na mag-yield yung ating bakal. So pag-iwalay natin yung or i-factor out na natin yung 0.85 F'C. Then multiplied by A multiplied by 320 plus 520 minus 320 multiplied by 120 is equivalent to AS. Ilan nga ba yun? 2560 by multiplied by FY, 415. So ito yung ating A. 315.96. Okay? So ngayon, isolve natin yung ating C, which is equivalent to A over beta 1. Yung ating F'C kasi is greater than sa 28 megapascal. So kailangan natin isolve yung ating beta 1. So ang equation natin para sa beta 1, beta 1 is equivalent to 0.85 minus 0.05 over 7 multiplied by F'C minus 28. So this is equivalent to 0.821. So ngayon, ma-solve na natin yung ating C or location ng ating neutral axis. So 315.96 over 0.821. So 384.85 this is in millimeters. So ma-solve na natin ngayon yung Fs para mapatunayan kung tama ba yung ating assumption para sa steel reinforcement, kung siya ba ay nag-yield talaga. So 600 multiplied by D minus C over C. D is 530 minus C, 384.85 over 384.85. So this is 226.3 mega Pascal, na kung saan ay less than sa ating Fy. So, mali tayo ng assumption. Therefore, steel does not yield. Hindi pala mag-yield yung bakal. So, paano natin agad siyang malalaman kung siya ba talaga ay nag-yield or hindi? Kasi kagaya nito, medyo nasayang yung ating effort and also time. Diba? Wala naman masyadong or parang walang shortcut talaga para ma-determine agad natin yung bakal kung siya ay mag-yield. Doon sa ating kasing topic na singly reinforced beam, meron kasi rectangular yung ating beam na kung saan pwede ninyong i-compare yung ating raw actual sa ating raw balance. Ito hindi naman kasi siya rectangular beam. Although meron akong instances na ginagamit ko talaga to kahit irregular pa yung ating shape para sa beam and tumutugma naman sila, no? Ito, para ko sa inyo solution. Ayan. So dito, ang ginamit ko para ma-determine agad kung nag-yield ba or hindi yung bakal is using the raw actual and the raw balance, na kung saan ang ating raw actual kasi dito ay greater than sa raw balance. Ibig sabihin, sobrang lakas ng bakal, okay, para doon sa ating beam. At since sobrang lakas niyan, expect natin na hindi talaga bibigay yung bakal. Kaya dito, nag-greater din siya sa ating raw balance. O yan, no?
Diba? Kahit hindi naman siya rectangular beam, medyo tumatama naman yung ating answer. Pero, syempre, mali yun. No? Mali pa rin naman yun. So, sir, pag irregular po ba ang ating beam, paano natin malalaman kung siya ba ay mag-yield or hindi? Possible dito, sa given na mga diameter or number ng ating bakal. Check nyo T-beam to, tapos medyo maliit yung ating width. Tapos ang given na mga bakal dito ay 10. Tapos yung diameter pa ng bakal ay 32 mm bars. Expect natin na sobrang laki talaga ng area ng bakal na makukuha natin. Kaya kung sobrang laki niyan, expect natin na matibay or malakas yung mga bakal. Kaya kung malakas yung mga bakal, hindi yan bibigay. Diba? So ano lang, simple logic lang siya. Pero syempre, mas matibay pa rin yung solution para makuha natin kung siya ba ay nag-yield or hindi. So ngayon, isolve natin yung ating C. So dito lang din siya manggagaling sa C1 plus C2 is equivalent to T. Pero imbis na A, dapat this is in terms of C. So this is beta 1 multiplied by C. Tapos yung atin namang Fs dito, imbis na Fy, magiging 600 multiplied by D minus C. So ngayon, yung ating 0.85 F'C, i-factor out na lang natin. So 0.85 F'C multiplied by A, which is beta 1 multiplied by C. Then multiplied by 320. Then plus 500 minus 320 multiplied by 120 is equivalent to AS multiplied by Fs na 600 multiplied by D minus C over C. So 0.5 F'C 32 beta 1 0.821x multiplied by 320 plus 500 minus 320 multiplied by 120 is equivalent to AS 2560 multiplied by Fs na 600 times D 530 minus x over x. So this is 329.31. Millimeters. So ngayon, ma-solve na natin yung Fs. 600 minus, multiplied by D minus x over x. So 365.65. And this time, tumama na talaga yung assumption natin na hindi talaga mag-yield yung ating bakal. Kaya yung gagamitin natin na strength ng bakal ay yung ating Fs na 365.65. So since tumama na tayo sa Fs, tama yung ating C. Kaya makukuha na rin natin yung tamang A. So anong tamang A? A is equivalent to 329.31 multiplied by beta 1 na 0.821. So 270.36 millimeters. So since tama na rin yung ating A, makukuha na rin natin yung C1 and C2. Kailangan na lang natin makuha yung kanilang distance from our tensile force. At yun yung gagamitin natin para sa ating pagkuha ng nominal moment. So this is D minus A over 2 and this is D minus T over 2. So solve natin si C1 and C2. So 0.85 F'C multiplied by C1 A na 270.36 multiplied by 320 over 1,000. So 2353.21. So this is kilonewton. Tapos yung atin namang C2 is 500 minus 320 multiplied by 120. 587.52.
Siyempre, yung ating T naman is sum ng ating C1 and C2. So, ano yung ating MN or nominal moment? So, nominal moment is equivalent to C1 multiplied by D minus A over 2 plus C2 multiplied by D minus T over 2. So, 2353.21 multiplied by 530 minus 270.36 over 2 plus 587.52 multiplied by 530 minus T 120 over 2. Tapos, i-divide natin ng 1,000 para maging kilonewton meter. So, 1205.23. Kilonewton meter. So ngayon, ano yung ating reduction factor? Ang pagbabasehan ng ating reduction factor is yung ating Fs. So since ang ating Fs ay less than 400 megapascal, therefore under tayo ng compression controlled. Bakit siya naging compression controlled? Kasi nga, di ba yung mga introduction na diniscuss namin sa inyo sa chapter 3, magiging compression control siya kasi sobrang lakas ng bakal. Sobrang lakas ng bakal, hindi siya mag-yield. Ang unang mag-fail dito is yung concrete. Kaya compression control. So yung magiging reduction factor natin, di ba sa ating problem number 2 ay, ang kinuha lang natin ay 90% from our nominal moment. So dito sa ating problem number 3, since underline ng compression control, kailangan sobrang baba. So from 90%, ang kukunin lang natin ay 65% ng ating nominal moment. So therefore, yung ating ultimate moment na approximately equivalent to our design moment na PMN is equivalent to 1205.23 times 0.65. So this is 783.43. Yes, 0.40 kilonewton meter. O di ba napansin nyo? Ganun talaga kasi nangyayari kapag compression control. Kailangan talaga sobrang ibaba natin yung strength or capacity ng ating beam para sobrang safe yung ating beam against failure. Okay, so this is our problem number 3 for USD analysis of singly reinforced T-beam. So that's our example problem. We hope na marami kayong natutunan at naintindihan sa aming video tutorial. Again, this is Engineer Bonjob Arbello and you are watching CEBox. Don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching, guys. Bye-bye!